Salamat po, Miss Abby. Kayo po talaga nababagay kay CEO Liam. Maganda kayo at pareho kayo ng estado sa buhay. Magilo na sabi ni Cathy. Tama na ang puri, hindi naman ako galit sa'yo. At dahil dyan, ipakikilala kita sa mga kaibigan ko. Baka madagdagan pa mga kliyente mo. Nabunutan ng tinik si Cathy. Kanina lang parang tinataboy siya ni Abby, pero ngayon, tutulungan pa siya nitong umangat. Talaga ho? Maraming salamat po, Miss Abby. Sabi ni Cathy na tila nabuhayan ng loob. Ngunit agad ding nagiba ang ihip ng hangin nang magsalita si Abby. Pero ano po, dahil ikaw ang personal stylist ni Liam, madalas mo na siyang makikita. Sa tuwing may babaeng lalapit sa kanya na tila may intensyon, gusto ko ikaw ang magbantay. I-report mo sa akin agad. Heto ang number ko. Inilapit ni Abby ang isang business card sa mesa at itinulak yun kay Cathy. Basta ayusin mo ang trabaho mo. Hindi kita pababayaan. Ano to? Pinababantayan mo sa akin si Liam? Kung malaman ito ni Liam, siguradong lagot siya. Napansin ni Abby ang pag-alinlangan sa mukha ni Cathy, kaya't agad itong sumimangot. Bakit? Ayaw mo? Sige po, gagawin ko. Ngumiti si Abby sa kasiyahan. May tauhan na siyang maaaring umalalay at magbantay sa paligid ni Liam. Walang sino mang babae ang pwedeng umaligid sa kanya. Kapag may nagtangkang umagaw, ako mismo ang babalatan ng buhay sila. Punta lang po ako sa restroom. Sabi ni Catherine, ngunit tila may naalala. Siya nga po pala, may mahalaga po akong gagawin. Mauna na po ako. Hindi na po ako magpapaalam kay CEO Liam para makapag-usap po kayo na maayos. Sana po mag-enjoy kayo. Nagliwanag ang mukha ni Abby. Masosoloy na niya si Liam. Okay, sige, ako na lang magsasabi sa kanya. Tumalikod na si Cathy, ngunit hindi pa man siya nakakaalis nang marinig niyang tinig ni Liam mula sa likuran. Hindi mo pa nauubos ang pagkain mo. Saan ka pupunta? Napahinto si Cathy. Ako? May naalala lang na kailangan gawin. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, naramdaman niyang may humawak sa pulso niya. Isang iglap lang, napaharap siya kay Liam. Halos madikit sa dibdib nito. Oh, may gagawin ka? Bakit parang ngayon ko lang nalaman? Naalala ko lang bigla. Ganun ba? Kung ganun, ihatid na lang kita. Hindi na po kailangan. Kaya ko po umuwi mag-isa. Bakit? Ikaw nga pala. Itutuloy mo pa ba yung pagtulong kay Mrs. Estrada na i-monitor ako? Akala mo ba hindi ko alam? Alam niya. Huwag mo ko subukan tanggihan. Kung hindi na itinuloy ni Liam ang kanyang banta. Pero sapat na yon para manlambot si Cathy. Napansin ni Liam ang bahagyang namumulang bahagi sa leg ni Cathy. Hindi napigilan ng mga mata niya na mapako sa birthmark sa gitna ng collarbone nito. Dahan-dahan niyang iniangat ang daliri at hinaplos ito. Ito pa ang ginagamit mong paraan para akitin ako? Anong pinagsasabi nito? Ako pa ang nanunukso? Mainit ang palad ni Liam habang nakadikit sa balat niya at para bang may dumaloy na kuryente sa katawan ni Cathy. Namumula ka. Ibig sabihin, may nararamdaman ka rin. Saan nga pala ang bahay mo? Hindi na po kailangan. Magta-taxi na lang ako. Ngunit hindi siya tinantanan ni Liam. Sa huli, sinabi na lang ni Cathy ang address ng inuupahang apartment. Pagka-uwi, agad na bumaba si Cathy at nagpasalamat. Tango lang ang isinagot ni Liam bago agad umalis. Habang papasok sa loob ng gusali, napabuntong hininga si Cathy. Ay, puti na lang umalis na siya. Nag-check siya ng oras. 10:00 na pala, hindi pa ako kumakain ng maayos. Nag-decide siyang mag-instant noodles na lang para makatipid. Habang nagpapara ng taxi, isang kotseng mamahalin ang lumitaw mula sa dilim. Nandun si Liam, nakatingin sa diretsyong pupuntahan niya. Napangisi ito. Kakaiba ka talaga, Catherine. Ngunit hindi mawala sa isipan ni Liam ang sinabi ni Cathy. Siya raw ang pangalawang pinakagwapong lalaki sa mata nito. Sino ang una? Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang malaman. At kung sinoli ngayon, ayaw niyang matalo. Sa buong buhay niya, ngayon lang may babaeng hindi napahanga ng itsura niya. At ngayon pa lang, hindi niya hahayaan si Catherine na tuluyang mawala sa kanya. Mag-11 na nang makarating si Cathy sa villa na pansamantala niyang tinutuluyan. Pagkapasok niya,
Inilapag lamang niya ang bag sa ibabaw ng sofa at dumiretso agad sa kusina upang magluto ng kanyang kakainin. Kanina pa kasi siya nanginginig sa gutom. Binuksan muna niya ang refrigerator para kumuha ng tubig. Ngunit ikinagulat niya ang mga pagkain naroroon. Lahat yon mukhang bagong luto at puro healthy food pa. Napakunot ang noo niya. Sino kaya naglagay nito? Wala naman siyang napansing ganyan nang umalis siya kanina. Gayunpaman, hindi na niya ito pinag-isipan pa. Mas nanaig ang gutom niya. Isa-isang binuksan ni Cathy ang mga glass Tupperware. Lahat masasarap pero ang baked salmon with mozzarella cheese ang pinili niyang kainin. Ang ipinaris niya, ang grapefruit. Bilang paghimagas, ininit muna niya ang salmon, mas masarap kasi kapag mainit. Pagkatapos, busog na busog siya. Napakasarap ng baked salmon. Malasa at juicy at sobrang creamy ng mozzarella cheese. Pati ang grapefruit salad, pasok sa panlasa niya. Napabuntong hininga si Cathy. Sa isang iglap, tila nagbago ang ikot ng mundo niya. Para kailan lang, masaya pa siyang nangangarap kasama si Nolly. Pero ngayon, wala na siya. Si Benji na lang ang natitirang kasama at dahilan ng kanyang lakas. Muling napabuntong hininga si Cathy. Ngayon ang araw ng kasal ko. Pero sa kasamang palad, hindi niya alam kung anong itsura ng kanyang napangasawa. Ang ampon ng pamilya Adea ay bihirang magpakita sa publiko. Kahit siguro kaharap na niya ito ngayon, baka hindi pa rin niya makilala. Pero okay lang, mas mabuting hindi na lang sila magkita habang buhay. Hindi na niya kailangang umiwas kung hindi naman nito magpapakita pa. Pagkatapos kumain, naligo si Cathy at nahiga sa kama. Sa isang iglap, nakatulog siya sa pagod. Sa kanyang panaginip, biglang lumitaw si Liam at pinigilan siyang gumalaw sa kama. May masamang ngiti ito sa labi. Cathy, nahanap din kita. Sabihin mo nga, paano mo ako babawiin? Nagising si Cathy ng bigla. Napahawak siya sa dibdib, pawis na pawis. Ang weird naman, bakit ko siya napapanaginipan? Tahimik ang paligid, banayad ang hangin sa labas ng bintana. Unti-unting binawasan ang tensyon sa loob ng silid. Lumabas siya, nakayapak. Tumayo siya sa balcony at sumandal sa rehas. Pinagmamasdan ng langit. Maliwanag ang gabi, kumikislap ang mga bituin. Sa araw na to, parang hinubaran siya ng balat. Pakiramdam niya, pagod na pagod siya. Wala pa siyang pahinga, at bukas kailangan niyang bumalik sa bahay ng mga kastanyera. Sumasakit ang ulo niya sa iniisip pa lang. Tiyak na pagtatawanan siya, lalo na ni Mona. Wala nang ang groom na dumalo sa kasal niya, siya pang may kasalanan. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Naligo, nagbihis at nagtungo sa kastanyera. Pagkarating niya, ilang beses siyang nag-doorbell ngunit walang nagbubukas. Alam niyang si Mona ang may pakana. Ilang minuto pa may nagbukas rin ng gate. Pagpasok niya, inihulog niya ang mga dala at marahang tinanong. Nasaan ang kapatid ko? Ikaw na bride, bakit parang basang sisiw? Ang asawa mo siguro, purdoy din? Asa na ba ang groom mo? Bakit mag-isa ka lang? Pinikit ni Cathy ang mata. Pilit pinipigil ang galit. Mona, nasaan ang kapatid ko? Aba, ewan ko sa siraulong yun. Akala mo ba yaya ako ng kapatid mong abnormal? Hindi na napigilan ni Cathy, tumakbo siya papasok sa kwarto ni Benji. Dahan-dahan siyang kumatok. Nang walang sumagot, pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalak. Nang bumukas ang pinto, halos mapahikbi si Cathy. Nakita niya si Benji nakaupo sa sahig. May sinusulat sa papel na hindi maintindihan. Kalat ang pagkain sa paligid, panis na at mabaho. Napaiyak si Cathy. Isang araw lang siyang nawala, ganito na ang kalagayan ng kapatid niya. Paano kung mawala na talaga ako sa buhay niya? Nais niyang sisihin ang kanyang ama na namatay pa noong 1 taon. At ang ina niya, sumakabilang buhay sa mismong araw ng kanyang kapanganakan. Papa, bakit mo kami iniwan? Sana sinama mo na lang kami ni Benji para hindi na kami naghihirap ng ganito. Pinunasan niya ang luha at lumapit kay Benji. Benji, Kat, bumalik ka. Oo, nandito na ako. Hoy, Catherine! Sigaw ni Mona sa pintuan. Turuan mo nga yung sira mong kapatid. Kalat-kalat, sayang lang ang pagkain. Mona, huwag mong tawaging sira kapatid ko. May karamdaman siya, pero hindi siya walang silbi katulad ng sinasabi mo. Ha? Anong silbi niya?
Di makapagtrabaho, pabigat lang. Mas mabuti pang mawala na siya. Kahiyan siya sa pamilyang to. Hindi na nakapagpigil si Cathy. Binato niya si Mona ng matinding sampal. Halos mamula ang mukha ni Mona. Kita ang 5 daliri. Sinampal mo ako? Aba, hintayin mo lang. Dumating si Berna galit na galit. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Babawin ko to. Agad niyang binato si Cathy ng isang mabigat na dekorasyon. Nakaiwas ito, pero mas lalong nag-init si Berna. Hinablot niya ang feather duster at pinaghampas si Benji. Wag! Sigaw ni Cathy sabay harang sa katawan ng kapatid. Ramdam niya ang kirot, parang binibiyak ang likod niya. Tumigil lamang si Berna nang mapagod sa kakahampas. Hinagkan niya si Benji. Baka sa mukha ang sakit. Walang mas masakit pa sa makitang inaapi ang kapatid na pinakamamahal mo. Kung hindi lang sa kailangan mo pang manganak para sa Adea, patagal na kitang tinapos eh. Mama, tingnan mo mukha ko. Hindi ko pa lalagpasin to. Sumbong ni Mona. Bayaan mo, anak. Pagkapanganak niya, saka natin siya gagantihan. Umalis ang mag-ina. Nang wala na sila, bumagsak si Cathy sa sahig. Lumapit si Benji at mahina itong nagtanong. Kat, okay ka lang ba? Okay lang ako. Basta ikaw alagaan mo sarili mo ha. Kapag nakaipon ako, kukunin na kita rito. Hindi na kita papayagang pagsaktan ng kahit na sino. Tumango si Benji, muling binalikan ang ginagawa. Si Cathy, patuloy sa pagtulo ng luha. Patawad, Benji. Wala pa akong lakas para iligtas ka. Pero mangangako ko, darating din ang araw na yon. Patapos na si Cathy sa ginagawa niya nang muli na namang sumagi ang kamay niya. Kay Liam, agad siyang namula sa hiya. Nang maramdaman ni Liam ang pagkakasagi ng kamay ng dalaga, ibinaba niya ang tingin at tumitig sa kanya. Mabilis na iniatras ni Cathy ang kamay, waring napaso sa kahihiyan. Pero kahit wala na ang kamay ni Cathy, parang naglalagablab pa rin ang balat ni Liam. Samantalang si Cathy, gusto na lang maghanap ng butas na mapagtataguan sa labis na hiya. Ilang beses na ba niyang nasasagi ang dibdib ni Liam? Kahit anong ingat niya, parang may magnet talaga ang katawan ng lalaki. Ano ba naman yan, Cathy? Samantala si Liam, lihim na napapangiti sa reaksyon ng dalaga. Habang nanlalambot sa kaba si Cathy, bigla na lang lumayo si Liam. Umupo ito sa isang upuan at tumingin sa kanya. Simulan na natin. Nakahinga ng maluwag si Cathy. Pinunasan niyang pawis sa dulo ng ilong at pilit na pinapakalmang sarili. Kailangan ko talaga mag-ingat. Hindi na pwede madagdagan ang utang ko. Honey, Lord, hindi ko pa nababayaran ang luma kong utang. Paano pa kung makasira ulit ako ng damit niya? At mukhang rare moment pa na maganda ang mood nito ngayon. Kaya mas kailangan niyang iwasan ang pagkakamali. Nang tuluyan na siyang kumalma, lumapit siya sa salamin at nagpatuloy sa trabaho. Basa pa ang balat ni Liam dahil kakaligo lang. May ingat niyang pinunasan at nilagyan ng konting moisturizer ang leeg at braso nito. Dumampi ang mga daliri niya sa balat ni Liam. Malambot, banayad at may kasamang paghaplos para mas madaling maabsorb ang produkto. Pero ang mga dampi ng daliri ni Cathy ay tila dumiretso sa puso ni Liam. Gusto niyang hawakan ang kapilihang daliring yon at idin sa dibdib niya. Alam niyang focus si Cathy sa trabaho pero tila gusto niya itong i-distract. Matagal ka na ba nagtatrabaho sa ganitong linya? May 3 taon na. Nagsimula bago pa ako graduate sa university. Kung gusto kitang gawing personal stylist ko, magkano ang singil mo? Isa lang po akong simpleng stylist. Hindi ako kilala sa buong mundo. Kung mabawasan ko lang po ang utang ko, sapat na yung para sa akin. Personal stylist daw? Nagbibiro ba siya? Ayaw na nga niyang madagdagan pa ang utang niya, tapos bibigyan pa siya ng full-time na dahilan para magkamali araw-araw? Never. Baka habang buhay na ako magbayad ng magbayad. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Ayaw mo ba? Sa tingin mo ba may makikita ka pang mas gwapo, mayaman at galanting magbayad ng malaki? Napasimangot si Cathy. Hindi lang mayabang, ang taas pa talaga ng confidence sa lalaking ito. Pero pinili niyang manahimik. Wala siyang panahon para makapagsagutan. Kailangan niya ng pera para kay Benji.
hindi para pumatol sa kayabangan ni Liam. Nang matapos na niya itong ayusan, tumango si Liam bilang tanda ng kasiyahan at agad na lumabas ng silid. Napabuntong hininga si Cathy habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Liam. Napakahirap makasama ang lalaking yun sa isang lugar. Nakakakaba, nakakapagod. Matapos ng trabaho, lumabas siya at nagtungo sa balkonahing may magandang tanawin. Tanaw mula roon ang kabuuan ng Adea Villa, halos 50 hektarya. 4 na palapag ang pangunahing villa, may 2 pang mas maliit na gusali sa gilid. May malaking swimming pool pa sa harap na kumikislap sa araw. Sa isang bahagi nito may artificial beach na may puting buhangin at payong panligo. Sa kabilang gilid may daan na kasyang 3 sasakyan ng sabay-sabay. Sa dulo nito may gubat at hardin na halatang alaga. Miss Castañeda, pinapatawag po kayo ni CEO Liam sa golf course. Golf course? Nasa likod po ng villa, sumunod na po kayo sa akin. Dahil wala rin naman siyang dahilan para tumanggi, sumunod na lang siya. At sa di kalayuan, nakita niya may naglalaro nga ng golf, si Liam. Suot ang golf attire at may kausap na lalaki. Bakit naman ako pinapupunta rito? Hindi naman siguro niya kailangang ayusan habang naglalaro. Nang makalapit siya, narinig niya ang usapan ng dalawa. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong tumaya. Tuturuan ko siyang maglaro sa pinakamaikling panahon. Kapag nagawa namin, akin na ang project. Tumawa ang isa. CEO Liam, kayo talaga palatawa. Hindi ako nagbibiro. Subukan niyong tanungin siya kung marunong siya. Tahimik lang si Cathy at lumapit. Ngunit si Liam, marunong ka ba? Alam niyang marunong siya kahit konti. Pero sa narinig niyang plano ni Liam, umiling siya. Hindi. Nagulat ang kausap ni Liam. Hindi ba lalaki ang stylist mo dati? Ngumiti si Liam at agad na sumagot. Nagpalit na ako. Halika rito! Tawag ni Liam kay Cathy. Nag-aatubiliman, lumapit siya. Tinuruan siya ni Liam ng tamang posisyon sa paglalaro. Pero nahirapan siyang sundan. Kaya lumapit si Liam. Hinawakan ang bewang niya at ang kamay. Nanlaki ang mata ni Cathy. Para siyang nanigas, tila nawalan ng lakas ang tuhod niya. Nakatayo si Liam sa likuran niya, waring wala lang. Marang hinawakan ang kamay ni Cathy at bumulong. Ganito dapat ang posisyon ng daliri. Relax ka lang. Relax? Sa ganitong posisyon? Kilala ni Liam sa pagiging mailap sa mga babae, pero ngayon siya mismong lumalapit. Nakita ni Liam ang gulat sa mukha ni Cathy at bumulong sa tainga niya. Tulungan mo lang ako makuha ang project na to. Tatawaran ko ang utang mo ng 500,000. 1 million. Tugon ni Cathy agad na hindi inaasahang nakipagtawaran. Napangiti si Liam. Sige, turuan na kita. Biglang nagkaroon ng lakas si Cathy. 1 million? Worth it. Wala na siyang pakialam kung magkadikit man sila. Basta mabawasan ang utang niya. Sige, tama na yan. Iswing mo na. Tinamaan niyang bola, lumipad dito ng malayo. Napangiti si Liam. Nilapit ang mukha sa tainga ni Cathy at bumulong. Ang galing mo. Napakislot si Cathy. Napabilib si Mr. Teng. Hindi ko inakalang mahusay pa lang stylist niyo, CEO Liam. Hindi pinalampas ni Liam ang pagkakataon. Baka pwedeng sa amin na yung project, Mr. Teng. Kapalit, bibigyan ko kayo ng discount sa lupa sa southern suburbs. Aba, deal. Sige, CEO Liam, kayo na bahala. Sabi ni Mr. Teng. Nagkamay sila. Nang makali sa mga tao, napansin ni Cathy na hawak pa rin ni Liam ang kamay niya. Sinubukan niyang bawiin pero mahigpit ang pagkakahawak. CEO Liam, kung wala na po kayo kailangan, alis na po ako. Nawala ang ngiti ni Liam. Sabi mo nga sa akin, ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit mo sa akin? Nanlaki ang mata ni Cathy. Ano raw? Ako pa lumalapit? Loko ah. Lalo siyang nainis. Brother-in-law ko siya. Kahit katawa-tawa ang kasal ko sa kapatid niya, legal pa rin yun. At ayokong may skandalo at makasuhan ng kung anuman. Hindi niya napigilang umirap sa isip niya. Hindi lang mayabang lalaking to. May sayad pa. Sa sobrang inis, hinarap ni Cathy si Liam at matalimang tingin habang taas noong bumanat. CEO Liam, ang sobra-sobra taas ng tingin mo sa sarili mo hindi na normal. Isa na yung sakit. Siguro panahon na para tawagin mo ang doktor mo para magpagamot ka.
Hindi pa man nakakabawi si Liam, mabilis na tumalikod ang butler at tahimik na umalis. Ito ang unang beses na may nagsabi ng ganon kay Liam. Kaya ang butler, halos gusto na lang maglaho. Baka madamay pa siya kung sakaling magalit ang amo. Makitid ang pagtingin ni Liam kay Cathy at bubuka na sana ang bibig para magsalita. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Cathy. Kung iniisip mong inaakit kita, CEO Liam, o kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo, malino kong sasabihin sa'yo. Hindi kita inaakit. Wala akong balak gawin yon at wala akong interes sa'yo. Nandito ako para magtrabaho at bayaran ang utang ko. At kung ganyan lang din palang tingin mo sa akin, pwede na tayong gumawa ng kasulatan. Babayaran kita at pagkatapos, mawawala na lang ako. Ihuhulog ko sa bangko ang bayad ko. Nang sa gayon, hindi mo na kailangang isipin kung inaakit ba kita o hindi. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinigilan ang panginginig ng boses. Mas mabuti na siguro kung hindi na lang kami muli magkita. Bulong ni Cathy sa sarili. Biglang lumapit si Liam sa kanya. Nadama ni Cathy ang banayad na haplos ng mga daliri ni Liam sa kanyang collarbone. Ang boses nito, malamig pero may lambing. Ganun ba? Paano ako maniniwalang babayaran mo ko kung lalayo ka at hindi na magpapakita? Baka tumakbo ka lang at iwan ako sa ere. Ano bang dapat kong gawin? Pagkatapos, yumuko ito tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ka pumayag sa ibang paraan ng pagbayad. Ayaw mo ring maging full-time stylist ko. Sa palagay mo ba, hindi ako magdududa sa'yo? Bigyan mo nga ako ng matinong paliwanag. Naggit-ngit si Cathy, pinipigil ang galit. Kasado na ako, kaya pwede ka nang matahimik, CEO Liam. Nanlaki ang mga mata ni Liam. Kasado? Interesting. Tumalikod to saglit, saka muling tumingin kay Cathy. Sige, pwede ka muna manatili. Pero wag mong kalimutang iwan sa butler ang certificate mo. Ibinigay mo na rin ang idea na yan, edi ituloy natin. Pinanood ni Cathy ang papalayong likod ni Liam. Ano ba talaga problema ng taong yun? Pagdating sa villa, agad niyang hinanap ang butler at iniabot ang certificate niya. Sabay na rin siyang nakisabay sa driver ng mga adea nang malamang lalabas ito. Samantala si Liam ay nasa 3rd floor, nakatanaw mula sa bintana. Tahimik ang mukha, ngunit may kulimlim sa mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit hindi siya ang tipo kong babae, hindi ko siya kayang layuan. Tumunog ang telepono, sinagot nito. Hello? Ako nga nagpakasal para sa kapatid ko. Ano? Gusto mong magkaanak kami? Grandma, tigilan mo na ako. Marami pa akong kailangan ayusin. Bye. Napailing si Liam. Grabe. Ibinenta ng Kastanyeda ang anak nilang si Cathy para lang pambayad utang. Walang puso. Lumipas ang mga araw. Nag-enroll si Cathy sa isang makeup school. Sa pagitan ng klase at pag-aalaga sa kapatid, pilit niyang binubuo muli ang kanyang buhay. Ngunit isang araw bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Malayo rin yung lalakarin niya papunta sa tren. Ay, bahala na. Kailangan kong maglakad. Kailangan kong magtipid. Biglang may sumilong na payong sa ulo niya. Napatingala siya at nanlaki ang mga mata. Si Liam. Napadaan lang ako. Huwag mo masyadong isiping tinulungan kita. Malamig nitong sambit. Hindi agad nakareact si Cathy. Ano, saan ka ba pupunta? Hatid na kita? Sa may subway entrance. Sagot niya, malamig din ang tono. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng isang payong. Wala ni isang salita. Ang tanging maririnig, bagsak ng ulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kapayapa ang bumalot sa puso ni Cathy. Bakit nga ba siya nandito? Dahil lang ba sa birthmark ko na katulad ng batang hinahanap niya noon? Pagkarating sa estasyon, nagpasalamat siya. Salamat sa paghatid. Welcome. Ayoko lang na magkasakit ka. Lalo mo lang ako hindi mababayaran. Napakuyom ang kamao ni Cathy. Huwag kang mag-alala, CEO. Hawak ko pa rin ang lisensya ko. Mababayaran pa rin kita. Goodbye. Pumasok siya sa estasyon. Ngunit pagkapasok, tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang galing sa bahay ng Kastanyeda. Hello? Ano? Anong nangyari kay Benji? Mula sa kabilang linya ang malamig na boses ni Mona. Ang kapatid mong sira tumakas. Ewan ko kung saan pumunta. Namilog ang mata ni Cathy. Bakit? Anong ginawa mo?
Bakit? Wala naman. Sinabi ko lang sa kanya na kasal ka na at ayaw mo na siya makita. Tapos ayun umalis. Sagot ni Mona, walang pakialam. At si Mama, alam ba niya? Oo, si Mama pa nga nagsabing tawagan kita. Baka nga nasagasaan na yun sa kalye. Kung sakali, baka makakuha tayo ng danyos at makabili ako ng bagong Hermes bag. Tuluyang tumulo ang luha ni Cathy. Hindi pwedeng may mangyaring masama kay Benji. Mona! Kapag nakita kong kapatid ko, hindi ko na siya ibabalik dito. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa inyo. Kayong bahala magbayad sa utang nyo, tandaan mo yan. Mabilis siyang lumabas sa bahay. Muling sinuong ang ulan. Benji! Sigaw niya habang lumuluha. Pinipilit hanapin ang kapatid sa lansangan. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kawalan, lumuhod si Cathy sa gitna ng kalsada, humahagulhol. Benji! Benji, nasa ka na? Magpakita ka na sa akin, oh. Lalong lumalakas ang ulan, halos hindi na makahinga si Cathy sa kasisigaw at pagiyak habang nababasa ng ulan. Kung hindi niya mahahanap si Benji, para saan pa ang buhay niya? Mas mabuti pang tumalon na lang siya sa ilog at tapusin ang lahat. Tulay, bigla siyang napatigil sa pag-iisip. Tulay, pwede kaya nandun si Benji? Hindi na niya tinapos ang masamang sapantaha. Agad siyang lumingon at patakbong tinungo ang direksyon ng pinakamalapit na tulay. Naalala niya, nung bata pa siya, minsan din siyang nawala at doon siya natagpuan ng mga kastanyeda. Baka ganun din ang ginawa ni Benji. Walang pakialam si Cathy kahit madulas sa madapa. Takbo siya ng takbo. Sa malayo may nakita siyang figura na nakatayo sa tulay. Tila nakatitig sa kawalan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Benji. Si Benji talaga yon. Natakot si Cathy na baka tumalon ng kapatid, kaya't buong lakas siyang sumigaw. Benji! Nandito ako! Tumakbo siya papalapit, walang pakialam sa sakit ng bawat pagbagsak sa kalsada. Ang mahalaga, maabutan niya si Benji. Habang papalapit, kitang-kita na niya ang likod nito. Nagulat si Benji sa sigaw niya. Cathy! Bulong ni Benji. Humagulhol si Cathy habang yakap ng mahigpit ang kapatid. Hindi kita iniwan, Benji. Hindi kita iiwan. Sambit niya habang patuloy ang pag-agos ng luha. Cathy, hindi mo ako iiwan? Hindi, Benji. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bukod kay Nolly, hindi kita pababayaan. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na tayo babalik sa pamilyang walang puso. Yaya ni Cathy, masayang sumunod si Benji sa kanya. Habang naglalakad sila, biglang napatigil si Cathy. Saan nga ba niya dadalhin si Benji? Hindi pwede sa villa. Baka makita siya roon ng mga kasambahay at isumbong sa mga adeya. Naalala niya ang apartment na nirentahan niya para sa mga gamit nila ni Nolly. Doon na lang. Maliit man, sapat na yon. Benji, okay lang ba sa'yo kung doon na lang tayo sa apartment titira? Ngumiti si Benji. Okay. Halos mapayak si Cathy sa tuwa. Noon pa man alam na niyang gwapo ang kapatid, pero ngayon lang siya nakakita ng ganong kasayang ngiti mula rito. Napailing si Cathy. Bakit bigla niyang naisip ang isang lalaking palaging nakakunot ang noo? Mayabang pero kasing gwapo rin ang kapatid niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sumagi yun sa isipan niya. Pagdating nila sa apartment, pinapaligo niya si Benji habang siya naman naghanap ng maisusot nito mula sa mga gamit ni Nolly. Ilang saglit pa, tinawag na siya nito. Kat, tapos na ako maligo. Napatingin siya. Nakapantapis lang ito ng tuwalya. Kitang-kita ang magandang pangangatawan nito kahit may kondisyon. Napapula ang mukha ni Cathy kaya agad siyang tumalikod at iniabot ang damit. Magbihis ka na muna bago lumabas. Paglabas nito, suot na nito ang damit ni Nolly. Bagay sa kanya. Ang gwapo mo naman, halika rito. Tutuyuin natin ang buhok mo. Matapos siya naman ang naligo. Pagbalik niya, nakita niyang nakaupo sa sahig si Benji. Seryosong gumuguhit ng mga linya gamit ang papel at ballpen. Anong ginuguhit mo? Yung password sa vault ni Papa. Napatigil si Cathy. Anong sabi mo? Nakita mo yung password?
Nakita ko nung binuksan niya yon. Pero bakit puro linya, hindi numero? Pinagmasdan ni Cathy ang mga linya. May mahaba, may maikli, parang binary code. Kumuha siya ng pen at nilagyan ng 1 ang bahagyang linya at 0 ang maikli. Pagkatapos napatitig siya. 6 na numero. Paano nalaman to ni Benji? Hindi naman siya naturoang mag-computer. Benji, pwede mo bang iguhit mo ulit to? Ipinakita niya ang isang set ng numero. Walang tanong-tanong, ginuhit ulit ni Benji ang eksaktong binary pattern. Nanlaki ang mata ni Cathy. Benji, saan mo ito natutunan? Paano mo naisip na linyang mahaba at maikli ang gamitin? Books mo. Nagulat si Cathy. Binasa mo ang mga libro ko? Yung textbook sa college? Tumango si Benji. Hindi makapaniwala si Cathy. Kumuha siya ng textbook at pinakita rito. Kaya mong basahin to? Tumango si Benji ng sunod-sunod. Napanganga si Cathy. Paano naging posible to? Sinubukan niyang ipalaro kay Benji ang isang game sa cellphone. Sa unang beses pa lang, pinasa agad ni Benji ang laro. Sunod-sunod na level, walang kahirap-hirap. Siya mismo hanggang level 3 lang. Hindi na alam ni Cathy kung anong mararamdaman. Hindi pala mababa ang IQ ni Benji. Masyado lang itong napabayaan. Benji, okay lang ba sa'yo dito na tumira? Kasama ka? Napaisip si Cathy. Hindi niya pwedeng iwang mag-isa si Benji. Siyempre, magkasama tayo. Pamilya tayo eh. Hindi niya inakalang titira sila roon, pero kailangan niyang bumalik sa villa paminsan-minsan para kumuha ng pagkain. Sa ganong paraan makakatipid sila. Nagugutom ka ba? Umiling si Benji. Benji, huwag kang lalabas ha, babalik ako agad. Bumaba siya at bumili ng mga pagkain sa 24-hour convenience store. Habang nasa elevator paakyat, tumunog ang phone niya. Mensahe mula sa mga Kastanyeda. Pinuputol na nila ang pagbibigay ng pondo para sa treatment ni Benji. Wala na siyang choice. Kailangan niyang akuin ang lahat. Siguradong kagagawan to ni Mona. Gusto nitong tuluyang alisin si Benji sa buhay nila. Napabuntong hininga si Cathy. Wala pa siyang ipon. Saan siya kukuha ng pambayad? Muntik na niyang maisip na kumuha ng pera sa safety box ng mga Kastanyeda. Alam niyang password pero hindi. Hindi siya magnanakaw. Pagbukas ng elevator, mabigat ang pakiramdam ni Cathy. Ngunit nang makita niyang abala sa pagbabasa si Benji, napangiti siya. Ay, nakabalik na ako. Lumapit si Benji para tulungan siya. Anong binabasa mo? Books mo. Gusto mo bilhan pa kita? Tumango ito. Sige, kapag may extra akong pera, bibilhan kita. Habang nagluluto siya, tumunog muli ang phone niya. Mensahe mula kay Liam. 10 a.m. bukas, pumunta ka sa CEO's office ng Adea Group para samahan ako kumain habang nagtatrabaho. Kapalit, bawas sa 200,000 sa utang mo. Napabulong si Cathy. 200,000? Ang laki. Mabuti kung ganun para mabilis kita mabayaran.